Araw sa inyong lahat mga ka-teach. Mag-lecture and guide tayo ngayon at ang ibabahagi ko sa inyo itong sign na kakaiba na nakuha namin sa lalim ng 23 feet under. Kung mapapansin ninyo, manipis lang siya na parang gawa ito ng simento o di kaya bato. Pero ang pagkakalam ko, may halo talaga itong simento at ang pagka-engrave niya may pabak sa gitna at may glittering sa gilid. Ang ibig sabihin nito mga ka-teach, diamond sign ito. Kung ipasok natin ito sa mga Japanese treasure code natin, sa bandang likuran niya may sign pa na arrow pointing sa side. Ang malaking problema lang nito, hindi alam ng abantero sa ilalim kung ano ang posisyon niya nung nakuha niya ito mga ka-teach. So maditotal, blind kami kung ito man ay nakatihaya, nakatagilid, ganyan, o di kaya nakatayo, nakaplat, or naka-slant. Hindi namin alam mga ka-teach. Basta nung pagbutas ng abantero sa ilalim, nakasama ito sa matigas na bagay na parang skyflex layer. At pagdurog niya, kasi block-block yung nakukuha sa ilalim mga ka-teach, ito ang napaloob doon sa layer na yun. Kaya yun ang problema namin. Hindi namin alam yung totoong posisyon niya. Ganun pa man, kung ibase rin namin sa plastada sa lugar kung saan kami naghukay mga ka-teach, iguhit natin para maintindihan ninyo. Nasa baba kami mga ka-teach at paakyat ang area na yan. Dito naman sa bandang baba, dito yung palayan. Ayan yung plastada sa lugar. Dito sa may bandang paakyat mga 25 meters, may isang bato dito mga ka-teach na malaki na may butas, nakaturo dito sa may patag. Pero ang tinitignan niya sa patag ay lumang punong kahoy na mulabi. Narayan sa Bisaya mga ka-teach. Yan yung tinitignan ng butas. Hindi maglayo yan ng mga 45 meters. Kasi dito sa paakyat papunta dyan 25 meters plus dito sa may baba papatag mga 20 meters. At nandito yung lumang punong kahoy. Pero may isa pang bato dito sa may gilid ng patag. May another butas din siya mga ka-teach. Pero hindi masyado kalakihan, mas malaki itong nasa taas. Ang butas niya nakatingin dyan sa gilid ng kahoy. Kaya ang ginawa ko, tinansian ko, ginawa ko yung ideograph reading kung saan sila nag-ikis. Dito kami naghukay. Halos nasa, kasi dumiritso yung butas dito sa puno ng kahoy, pinadiretso ko para magpang-abot lang sila dito sa isang butas kung saan sila nakatingin. Hindi magkalayo rin ito ng mga 18 meters to 20 meters. Dito sila tumama at diyan kami naghukay sa ilalim. Ayan yung plastada niya mga ka-teach. Pero ganun pa man, pagdating namin, dahil palayan ito mga ka-teach, pagdating namin dito sa mga 4.5 feet o kaya mga 1 meter and a half sa ilalim, matubig na ang layer dito mga ka-teach. Wala pa nga, nasa 1 meter pa nga lang eh. Medyo matubig na. Kasi ang panahon na yun, medyo dry season siya. Pagdating namin sa 10 feet under to 12, tubig na talaga siya mga ka-teach. Kaya ginagamitan namin yun ng submer. Ngayon, inabante namin, malambot naman siya hanggang nakatama kami ng medyo mga skyflex layer, matigas-tigas. At ang bato na nakalagay sa ilalim, mga graba lang, maliliit, nag-layer-layer. Pero napansin ko lang, dahil yung mga graba na nilagay sa ilalim, parang dinurog siya, parang binyak-biyak mga ka-teach ba. At saka yung pine sand, halos mga isang dangka lang, nawawala, graba na naman. Kaya pinagpatuloy namin. Pagsapit namin sa 20 feet under o kaya 21 feet under, yun yung matigas na layer ng mga ka-teach. Skyflex layer na siya. Pero gawa siya ng
parang clean na matigas, parang putik, putik sa lubugan ng kalabaw. Pero matigas siya. Doon napaloob ang sign na ito. Kaya tama naman yung sinabi dito sa sign sa taas kung saan kami maghukay. Pero ang malaking katanungan nito, dahil mag-drip na kami mga katits, at ang leer na i-drip namin, parang ang ganitong forma no. Ito yung hukay namin. Ito yung matigas. Halos nasa 1 meter na kami sa matigas. Nandito ang sign na ito. Napaloob siya. Ang kalalabasan kasi nitong 1 meter na matigas, mahigit 3 feet to 4 feet. Ito na yung kisame kung saan kami mag-drip sana. At susundan na namin itong sign na ito. Ayan. Nagplano na kami na mag-drip sa gilid. At ginawa naman namin yun mga katits. Subalit, pag-drip pa lang namin sa gilid, napapansin na namin kakaiba ang amoy dahil parang ang matigas na ito mga katits, parang ganyan sirado siya. Parang sirado siya. Parang may wall dito sa gilid. Wall. Ibig sabihin may wall dito. Nung nabutas na namin yung wall dito sa gilid, halos 1 meter ang kapal. Patigas ng patigas siya sa gilid. Pero grabe ang poison mga katits. So maditotal, ito na yung sinasabi ng sign na ito, itong pula na ito. Ang deposito na diamond na nasa loob ng box, napalibutan siya ng poison. At ito na yung leer na ito na tamaan namin. Hindi magkalay-lagit talaga mga tits. Pero ang malaking problema ko doon, dahil 2 box pa naman sa dulo, yan yung tinutukoy niya. 2 box. Ang duda ko dito sa dulo, ang isang box nito mga tits na nakalagay, deposito ng gold. At ang isa, ito yung diamond. Parang kalalabasan kasi nagkatabi ang 2 box, parang ganyan. Yan. Ito yung diamond. At ito naman yung box ng gold. Base dito sa sign na ito. Ayan siya. Combination meaning din kasi dito, box ng gold at saka unfinished product ng diamond. Kaya ito yung prospect ko sa deposito na yun, kung saan kinakain siya ng poison. Kung saan ang poison, nandun talaga siya. Kaya ito na yun sana mga tits. Dahil 23 feet under, nag-down pa kami para makaporma. Inabot talaga kami dito ng mga 27 or 28 feet under. Nag-drip kami sa ilalim ng matigas. Ngayon, yun, nabutas na namin yung pinakadingding niya. Leer na ng poison yan mga katits. At yung mga abantero, natatakot nang bumaba sa ilalim. Kaya hindi ko naman sila pwedeng puwersahin. Pina-strap ko yung project na yun. Kinausap ko yung financer. Maghanap muna tayo ng mga taong sugal talaga sa ganitong trabaho. Kasi yung 4 na abantero namin, natatakot na yung 2 dahil nahilo sa ilalim. Kaya yun ang umpisa na na-stop yung trabaho na yun mga katits. Pangalawa din, walang mga gamit na pambili ng tulad ng mga gas mask, tsaka dagdag pa ng submer. At higit sa lahat, yung pagkain ng mga abantero sa pamilya nila, medyo nagkakapos-kapos talaga. Kaya napipinding ang project na ito. Iwan ko kung natuloy ba nila. Kaya pag makapansin kayo ng ganitong klaseng mga sign mga tits, mga butas, nag-iikis, lumang punong kahoy na may history, sa gilid, straight down lang. Sundan lang ninyo ang mga sign kung saan kayo pinapadown. Madalas hindi talaga magkalayo ng mga 18 to 24 feet. Basta ang leer na palayan, patag, paakyat, straight down. Papasok talaga yan sa loob ng bundok ang padrip niyan. Yan ang bantayanan niyo sa sign na ito mga katiits. Okay, sa pagtatapos dito, so simple treasure hunting guide natin mga katiits. Sana may nakuha kayo mga simpleng idea at may apply niyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits. Manipis na talagang liro. Sabay drip. Yun na yun.
Okay, thank you, thank you.